Hi guys, this is Doc Johello again of Zootopia Animal Clinic. And in this video, I'm going to share to you ang isa sa mga case ko of what we call black cat. So this is a case of a cat that has a bladder stone. Pag sinabing bladder stones, literal na bato sa kanyang pantog. But in this case, masyadong maliit ang kanyang mga stones to the point na nakabara ito sa kanyang ureter, hindi makaihi yung pusa, at naiipon ang ihi sa kanyang bladder. And in this typical kind of case, we have 24 to 72 hours na time para ma-address ang kanyang condition at makaihi siya. Otherwise, death might happen to the cat. And also, nagpo-progress ang ganitong klase ng sakit sa kidney failure because yun na nga, ang clearance ng ihi sa kanyang katawan ay hindi nagagawa. So, naiipon ang kanyang wiwi sa kanyang pantog at maaari itong pumutok. It's a very dangerous case. So, from Imus branch, tumakbo tayo to Dasma branch to address the case. And I'm going to share to you the video na. So, this is what happened. Hi. So, I'm on my way to Dasma branch because I have a patient there na black cat or barado ang kanyang bladder. So, what we have to do is i-catheterize yung cat and then we have 24 to 72 hours para iligtas yung ganitong condition. Urea, MBUN result, mataas na both. Ibig sabihin na nadadamage na yung kidney ng pasyente kasi nga barado yung flow ng urine. Patient's name, Simba. 4 months old. Imagine 4 months old, meron na agad nakitang uroliths or bato sa kanyang pantog upon x-ray. So, kailangan na talaga ng tulong ng pasyenteng to. Let's go! We have to turn on our hazard because it's traffic. Kailangan natin magmadali. Technically, this kind of case is directly related to the diet ng cat. So, pag poor quality cat food ang gamit natin, usually nagpo-form talaga sila ng uroliths and it's very common with cats. So, yung tinatawag na FLUT-D or feline lower urinary tract infection, and sometimes it results to uroliths formation until maging black cat siya or barado na yung kanyang bladder. So, malapit na tayo sa clinic. Let's see the patient na. Hello! Ito si Simba. So, siya yung patient namin na hindi makaihi. Kawawa naman siya. So, tulungan na natin ang paraan yung kanyang catheter. Simba, you'll be fine. Gusto makita si ano, kita mo yung ulo niya natin. Kita almost 10 cc bibilangin natin. We already put the catheter. Ay mag-focus kay Simba. So all we have to do right now is i-suture na lang to. Magsistay yung catheter for 7 days sa kanya para makapass through yung ihi at hindi na maipon. So dito sa kanyang bladder kanina hard na bilog yan nandyan. Ngayon wala na. Drain na yung kanyang bladder. So somewhat ang pagpas ng kanyang ihi ay maitutuloy-tuloy na at hindi na maiipon dyan. Let's see. Here, ito yung total fluids or urine na nakolekta natin sa kanya. This is around 30 to 40 ml. Tapos siya ay bloody na because inflamed na rin po yung yung bladder ng pasyente because yung araw na rin hindi makaihi. And then, ito na siya. So, meron na naka-in place na catheter sa kanya. This will stay for 3 to 7 days at max. At para lumabas yung wiwi niya sa loob dahil pag hindi, maiipon at maiipon lang yan. So we have 7 days to durugin or alisin, tunawin yung kanyang stone sa loob. Hopefully, mawala agad yung mga bits na yun. Pero walang visible na malaking stone sa x-ray niya. Kaya baka makuha natin to ng gamot. This is Simba. Simba is currently resting dahil naka-anesthesia siya. And gigising din to in a while. So, let's see kung anong progression ng
ng cat na to in a couple of days. So ayun, na-address naman natin yung condition ni Simba. Cat should stay around 7 days with that catheter sa kanyang organ or external organ para ma-drain ang kanyang wiwi at hindi maipon sa kanyang bladder. While ongoing ang pagtunaw ng kanyang bladder stones, tentatively that is Truvites and Oxalate. So what we have to use sa ganitong klase ng pagtunaw is maaaring gumamit ng acidifiers like the L-methionine, pero in this case we're going to use the urinary SO or urinary Struvite Oxalate courtesy by Royal Canin. So, in a span of 1 month, ito lang yung kakainin ng pusang ito. Walang iba. Tutunawin ng pagkain ito yung mga stones na nasa kanyang bladder and ureter. And then, hanggang sa mag-normalize na ang kanyang pag-ihi. So, in this typical case, nangyayari ito kapag hindi maganda ang klase ng cat food na binibigay natin. It's a very serious thing kung anong klaseng cat food ang ibibigay. So for parents, specifically mga cat fur parents, dapat po piliing mabuti ang cat food na bibilin. The more na mura ang cat food, the more less ang quality nito at maaaring mangyari ang nangyari kay Simba sa inyong mga pusa. So you have to be very careful. Choose wisely what kind of cat food. Ang isa sa mga masasuggest ko, you can try Royal Canin. You can also try Special Cat. Yan yung mga proven and tested ko ng klase ng cat food. And every now and then, make sure that your cat is drinking water because they are not that frequently drinking ng water. So occasionally, you have to alternate yung kanilang pagkain from wet food to dry food para hindi sila ma-dehydrate kahit na hindi sila masyadong umiinom ng tubig. So that's what you have to do. Maintain the hydration status of your cat. Choose wisely what kind of cat food dapat yung quality ang ibigay natin para maiwasan natin yung urolithiasis or bladder stone formation sa inyong mga pusa. So yun lamang po ang video na to. Naway nagbigay ito ng kaunting kaalaman sa inyong lahat, and warning sa lahat ng mga cat owners and also sa mga dogs. It happens also sa mga aso. So kailangan piliin nyo yung magandang klase ng dog food and cat food para maiwasan natin yung Struvites and Oxalates sa kanilang mga pantog at makaihi sila ng maganda. So yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Again, thank you for all the comments. Thank you for all the subscription. Thank you for all the support in this channel. See you on my next video. God bless!